So right, good morning mga kamungkil, no. So bali ngayong araw mga kamungkil is pang 8 days natin na trabaho dito, no, sa project na to. So ginagawa natin ngayon mga kamungkil, paggawa ng cabinet mga kamungkil, no, yung L-shape na cabinet yung ginagawa natin na kung saan nili-layout natin, no, o kumuha tayo ng mismong diagram dun sa didikitan nito. So pakita lang natin mga kamungkil. So right, yan mga kamungkil, no, yung ating ginawang L-shape cabinet. So yan. So yung ginamit natin dito mga kamukil is marine na plywood at 3/4 yung kapal, no. So yung presyo nito mga kamukil is mahal-mahal to. Pero kung nakikita nyo mga kamukil, may matatanggal yung parang pinaka top cover nya sa taas, no, yung ibang na part. So nakapili po tayo ng hindi maganda na pagkayari ng plywood, no. So sa ganitong paraan mga kamungkil, ganitong mga sitwasyon, kailangan maayos yung pagkapintura mo nito, yung katulad nito. Kasi kailangan makinis na makinis yung mga kamungkil ang finish nito. So papakita ko rin sa inyo mga kamungkil kung paano natin papagandahin to sa pamamagitan ng kulay, no. So yung pagkagawa dito mga kamungkil, napansin nyo yung mga pinto, may pagitan siya. So yung ginamit kong hinges nito mga kamungkil sa lock ng ano natin, cabinet sa pintuan, nung pinuntahan namin yung City Hardware, naubusan sila ng overlay na hinge mga kamungkil. Ibig sabihin ng overlay mga kamungkil, yung dito nakalapat, mawawala tong ganyan nakalapat, no, o dito kalahati, tapos dito may isa. So natatakpan tong nakikita nyong division nya. So yun nagamit ko dito mga kamungkil is yung tinatawag nating inset, no, inset hinge. Ibig sabihin ng inset mga kamungkil, yung pintuan natin is pantayan dito, no, tulad nito mga kamungkil, ayan. So yan, pantay. Yung overlay kasi mga kamungkil, meron kasing tatlong klase nito mga kamungkil, nitong hinges. Meron tayong half overlay at saka full overlay at saka inset. Ito yung inset mga kamungkil, nabili ko kasi naubusan sila ng full overlay doon sa binilihan namin. Kaya pagod na mga kamungkil palipat-lipat ng bilihan, no. So napilitan ako nito mga kamungkil. So yung full overlay mga kamungkil, ganyan yon, mas madaling gamitin yun. Kaya pag mga cabinet mga kamungkil, madalas nyo nakikita ganyan, no, yung takip. Tapos meron na naman dito natabunan to, itong mga ganito sa full overlay. Sa half overlay naman mga kamungkil, nasa kalahati lang yung matatabunan, may makikitang kalahati dito sa labas, no. So yung pinakamaganda na i-recommend ko sa inyo pag nag-DIY kayo ng mga ganitong cabinet, gamitin nyo full overlay mga kamungkil. Merong hydraulic. Yung hydraulic mga kamungkil, mahal yun. Ibig sabihin ng hydraulic, pag sira natin, pag ganyan, kusal lang siya sasara ng ganyan nang sa kanya, kahit hindi mo na itulak. Ito mga kamungkil, hindi hydraulic itong binili namin, mumurahin lang to. At titirahin na lang natin to sa pagpaganda mga kamungkil sa kulay nito. So ito hindi to hydraulic. Ayan. So magandang bilhin nyo kapag gusto nyo maganda pagsira ng pinto, kailangan hydraulic yung bilhin nyo. Kaso lang may kamahalan yon, no. So ito yung mga design ng hawakan nya. So ang disadvantage nito mga kamungkil sa inset na ginagamit nating knob o doorknob o bisagra dito sa ating pintuan, kailangan mga kamungkil pag nagkakapa ka nito, kailangan may awang, wag masyadong dikit na dikit mga kamungkil, kasi babatakan pa natin to. Kapag masyadong dikit dito sa division natin mga kamungkil, yung pintuan natin, pag sara natin yan, pag nabatakan na, magagasgas yung pintura natin, no. Kailangan may allowance siya. So tulad nito mga kamungkil, ito nakikita nyo dikit na dikit siya. So i-adjust ko pa yan mga kamungkil na magkakaroon siya ng allowance. Pero saka ko na to i-adjust pag nakulayan na natin, no, para makuha talaga natin yung tamang perfect na pagka lagay nitong pintuan niya na hindi magagasgas yung ating pintura. So sa pagkabit naman nitong ano mga kamungkil, hinges, madali lang naman to. So laging tandaan mga kamungkil, yung pinakasentro nito, ito yung sentro nito mga kamungkil, is nasa 2.5 mm, no, yung sukat nito.
So may ginawa ko dito mga kamukil, ay nakikita nyo, kinuha ko yung 10 cm papunta dito, tsaka 10 cm din papunta dito. So yung susukatin natin dyan mga kamukil is, mula dito sa gilid na to, sukat na lang tayo ng 2.5 mm. So kung saan yung 2.5 mm, yan yung pinakasentro niya, dyan tayo magbabarina, no? Mang pambutas nito mga kamukil, gamit tayo ng ganito, yung pambutas ng doorknob. Pero malaki na to mga kamukil, kaya yung ginamit ko ngayon, ito lang muna maliit. At saka alalayan na lang natin ng pahit mga kamukil, no? O tigib sa Bisaya. So right, yan lang mga kamukil, gawin na natin at papakita ko sa inyo kung paano to ikabit tong pintuan na to. Okay, yan na mga kamukil, no? Naguhitan na natin, ito yung pinakasentro niya, itong guhit na to sa gitna. So yun yung tatapan natin mismo ng pambutas natin, parang ganyan mga kamukil. Tatapat natin to, din ganyan, no? Kita ba? Ganyan mga kamukil. So ganun rin dito sa kabila, ito yung tapatan natin. Yan. So yan lang mga kamukil, no? Yung sukat niya sa paglagay ng hinges nito. Kahit anong hinges mga kamukil, overlay, full overlay o inset, ganun yung sukat niya mga kamukil mula dito. 2.5 mm. So right, ayan mga kamukil, no? Nalagay na natin siya. So yung pinto na kinabatan natin ng hinge kanina, bali ito lang panghuliin muna yung nabibidyo ko mga kamukil, kasi yung pag-assemble ko nito, hindi po tayo pwedeng mag-video kasi may birthday party na okasyon dito. Kaya hindi ako nakapag-video kasi iwas sa copyright ako mga kamukil, kasi minsan na-copyright na ako mga kamukil, kaya pasensyahan nyo. So yan mga kamukil, no? Nalagay na natin siya. So ito yung inset mga kamukil. Ito yung pinakamahirap mga kamukil, kasi yung bawat cut mo nito mga kamukil dito kailangan ano siya, 0-0 talaga mga kamukil, o may allowance na kunting-kunti mga kamukil para sa ibabatak natin dito, no? Kasi kapag isiniswero-zero mo to mga kamukil, talagang mahihirapan ka nito pag kulay na. So iba talaga sa overlay mga kamukil na hinges na gagamitin natin, kasi napakadali lang maglagay ng pinto, no? So yan, tingnan nyo mga kamukil, kung makikita nyo mga kamukil dito, sumubra siya. Yan, sumubra siya pati dito. So hindi problema yan mga kamukil, kasi itong hinges mga kamukil na pang cabinet, may adjuster to. So yung problema nito mga kamukil, sumubra yung pinto natin palabas. So yung gagawin natin mga kamukil, adjustan lang natin to, itong pinakadulo na bolt, luwagan natin to. Tapos yan, pagkaluwag mga kamukil, itulak lang natin pa loob kung saan siya sumubra. Kung halimbawa sumubra naman siya pa loob, hilain lang natin siya palabas, no? So right, yan. So ito, tulak natin. Tapos ayan, kung nakikita nyo mga kamukil, ayan. Oh, kita nyo. So ito, sumubra siya palabas. So gagawin natin, tulak natin siya paloob. Yan. Tapos higpitan natin. Okay. So walang problema to mga kamukil, adjuster to, itong mga hinges na to. So right, yan, subukan natin. Okay. Kung nakikita nyo mga kamukil, ayan, kanina yung sobra, pantay na siya dito kasi inadjustan natin. Yan, no? So kung nakikita nyo mga kamukil, may kunting awang siya dito, tapos papunta dito. Sadya natin yan mga kamukil para pagbatak natin dyan, talagang 0-0 siya. Kasi kailangan batakan to mga kamukil, kasi yung nabili nating plywood is marine nga to, pero maganda naman sa labas kung tingnan mga kamukil. Kaso lang nung pagdating natin sa loob, hindi na natin maiwasan, no? Na may mga, so dito mga kamukil, nakikita nyo, medyo malaki yung awang niya, no? Pati dito sa taas, malaki yung awang niya, pati dito sa baba. So sa tingin ko mga kamukil, parang hindi pa yan, sobra na yan na awang. Kung habulin natin sa batak yan, mas malaki yung gastusin. So kung dito sa kabila mga kamukil nakikita nyo, dikit na dikit siya. So adjustan natin mga kamukil, na yung awang na to mahahati dito sa kabila. So tingnan natin mga kamukil, ha. Ito kasi yung mahirap sa inset mga kamukil na ginagamit natin. So sa pag-adjust nito mga kamukil, halimbawa nandito yung awang kanina, ito yung medyo pasikipan natin ng konti yung awang niya. So ito na namang pinakauna mga kamukil na star screw na nakikita nyo, ito yung adjustan natin. So iikot nyo lang to mga kamukil pa kanan. Yan, kanan lagi mga kamukil pag
gusto mo ng higpit. Yan. Okay, sa kabila din. Pakanan mga kamukil, pag gusto mong iurong yung adjust mo. Pero pagka gusto mong i-atras, pakaliwa naman. Okay. Yan, adjust na natin. Subukan natin mga kamukil Yan. So kung nakikita nyo dito mga kamukil, meron na siyang kunting awang, no? Dito sa baba, malaki-laki na ito. Tama na to mga kamukil. So yung adjust na natin, itong sa taas. Kasi dito mga kamukil, medyo malaki pa yung awang niya. So adjust na natin. So kailangan nating ikutin to mga kamukil pa kanan. Diin talaga natin pa kanan. Alright, subukan natin. Okay. So ayan mga kamukil, no? Kung nakikita nyo mga kamukil, may awang na siya. So pwede na siyang batakan, no? Pero parang kulang pa ito mga kamukil. Tingnan natin. Subukan pa natin mga kamukil. So ganito kahirap yung inset mga kamukil na gagamitin nating hinge. Kaya kayo kapag gusto nyo mag DIY ng mga cabinet nyo sa bahay nyo, bilihin nyo yung overlay na hinges, no? Overlay o di kaya half overlay. So right, ito mga kamukil, pwede na to. Right, tingnan natin. So parang kulang pa. Hanapin natin mga kamukil yung satisfied talaga tayo. Kasi tayo yung magtatrabaho nito pag kulay. So sa pagkabit nito, papakita ko rin sa inyo mga kamukil kung paano magkabit nito Kasi mabigat tong ano natin. Kasi may mga iba mga kamukil, wala nang dingding dito sa loob. Direktang ano na lang to. Walling natin na concrete. So may disadvantage dyan mga kamukil kung bakit kailangan talaga nating lagyan ng dingding sa likodan ng ano natin, no? So pag lagyan natin yan ng dingding mga kamukil, kailangan ganun din yung kapal. Kasi yung purpose dyan natin ilalagay yung ilalagay nating expansion bolt dyan mga kamukil. Expansion bolt yung gagamitin natin dito para mas matibay. Kahit anong bigat na ikakarga dito, hanggang may pwede pang pagpasukan, hindi siya malalaglag mga kamukil. Yung iba kasi mga kamukil, gumagamit lang ng wall bracket, no? Bracket lang ginagamit nila, and then black screw, mga ganyan, screw yung ginagamit na yung mga ganyan mga kamukil. Pero sa akin mga kamukil, ayaw ko ng ganon, delikado. So yan mga kamukil, nakikita nyo okay na siya. Tamang tama na to na awang na to. Pagbatak natin, 0-0 na yung kalalabasan yan. So right, sa kabila. So yan. So kung nakikita nyo mga kamukil, napurma na natin, no? Yan. So yan yung forma nya. So yung kulang dito mga kamukil, lagyan natin ng design dito sa taas ito. Pati dito sa gilid, lagyan natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga kamukil. Discuss natin mamaya mga kamukil kung bakit kailangan nating lagyan ng dingding sa likod pag tayo maggagawa ng. So right mga kamukil, no, ayan, natapos na natin mga kamukil yung paggawa ng cabinet, no. So yan, may nilagay tayo sa taas na disenyo kasi yun yung lagay dun sa plano, no. So kanina mga kamukil, kung bakit yung sinasabi sa inyo na kailangan talaga natin lagyan ng takip dito sa likod, dito. Kasi mga kamukil, pag hindi natin lagyan ng takip yun sa likodan, pag kinakabit na natin yan dun sa wall natin mismo, yung malalagay lang talaga natin dyan na pang kabit natin is wall bracket lang talaga, no. Yung wall bracket kasi mga kamukil, hindi tayo nakakasiguro kung hanggang tatagal ba yan, kung hanggang kailan yan, o ilang load yung madadala nya. Halimbawa mga kamukil, ganito, medyo mabigat na yung cabinet natin, tapos lalagyan pa natin ng maraming gamit sa loob kasi ginagawa natin to para may malalagyan tayo sa ibang gamit. So mahirapan tayong magkabit nun mga kamukil sa cabinet kung paano natin mapapatibay, no. Kung ganun yung mangyayari mga kamukil, wala tayong takip dun sa likod, hindi malagyan natin ng maraming gamit ang cabinet na ginagawa natin, no? Kasi kontrolado kasi yung tinitingnan natin, baka mag-collapse o ma-bar down itong cabinet natin kapag kinargahan natin ng marami.
So yun yung unang dahilan mga kamukil, no? At saka pangalawang dahilan mga kamukil kung bakit natin kailangan lagyan ng takip sa likod. Kasi mga kamukil, yung wall natin, kahit gaano natin kagaling o kahit gaano kagaling yung nagfinishing sa ating bahay, may part talaga dyan mga kamukil na umaalon. Umaalon-alon yan. Now ngayon, pagkabit natin, ang mangyayari dyan mga kamukil is may kunting awang doon sa part na lumalalim na hindi natatabunan, no? So doon magpipenetrate yung ipis na pwede siyang makapasok, pwede siyang mamahay doon sa loob, no? Unless dito mga kamukil, sa nilalagyan natin ng takip ang likod, walang makakapasok na ipis, no? Yun yung pinaka purpose natin kung bakit tinakpan natin sa likod, ano? At ang pangatlong purpose mga kamukil, para mapatibay natin itong pagkabit nito. Kasi dito mga kamukil, lalagyan natin to, bubutasan natin to, dyan natin ipapasok yung mga expansion bolt natin, no? Nang ilalagay kong expansion bolt dito mga kamukil, nasa 6, no? Kasi expected talaga itong mga kamukil, kailangan maraming malalagay na gamit dito, no? Yun yung habol talaga ng may-ari dito, mailagay niya yung mga medyo malaki-laking bagay o mabigat na bagay, yung mga importanteng bagay dito, no, sa cabinet na to. So kaya ginawa ko siyang takpan yung likod para doon ko ikakabit yung expansion bolt. Tapos alalayan na lang natin mga kamungkil ng ano man pwede natin ialaalay, torque screw, pwede. Alalayan natin ng torque screw kahit kunti lang, o di kaya concrete nails, pwede. Pako natin dyan para mapasiguro natin mga kamungkil na hindi magbabar down kapag kinakargahan natin ng mga mabibigat na bagay itong cabinet, no? So ito lang yung pagkapurma ko mga kamukil sa paggawa ng L-shape cabinet yan. So yan, kung nakikita nyo mga kamukil yung ginamit natin, so kahit saan tayo magpunta mga kamukil, basta dyan lang tayo sa mumurahin, may mahal mga kamukil na maganda talaga yung quality sa plywood, no? Nasa 2,000 plus yung isang piraso. Ito mga kamukil is nasa 900, 80 lang to bili namin. Maganda siya sa labas mga kamukil, pero pag anuhin natin sa loob, may mga part na butas-butas siya. So magtanong ka na kung ano yung magandang gamitin. Kung may pera kayo mga kamukil, sakto kayo sa budget, pwede kayong gumamit ng mga mamahalin na mga gamit. Pero ito mga kamukil, yung mga ganyan, walang problema yan, mawawala yan. So ang magdadala talaga buhay nito mga kamukil, yung kulay na. Pag matapos to mga kamukil, makikita nyo rin yung part 3 nito kung paano ko to kukulayan at paano ko ibabagay ang kulay nito sa loob ng bahay, no? So yan lang mga kamungkil, no? Yung forma natin sa ating L-shape cabinet, no? Na kung saan yung part 1 nito ay ginagawa natin ng diagram doon sa mismong lugar na kakabitan natin. So ngayon mga kamungkil, dahil natapos na to, ang susunod kong gagawin mga kamungkil, ito naman paggawa ng TV console, itong natitira dito, no? Although may kulang pa nito mga kamungkil, kulang talaga to ng plywood, kasi gagawa pa tayo ng cabinet doon sa ilalim ng lababo nila. Ito mga kamungkil, L-shape, sa taas to. So yan lang mga kamungkil, no? Maraming salamat. At sa lahat ng mga bago pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video pag nagustuhan. At kung ikaw ay interesado mga kamungkil sa aking mga content o video sa YouTube na ina-upload, pindutin nyo po yung notification bell, makikita sa inyong cellphone screen para kung sakaling may mga bagong videos akong i-upload, isa po kayo sa unang ma-update. Yan lang mga kamungkil, once again, Mongkel on the vlog.